Alam nyo mga kaistorya, hahanga po kay PBBM ang buong mundo sa ginawa niya po na ito. Yung paghanga na tipong mapapatayo ka at papalakpak kay presidente. Bakit ko ba nasabi yun? Kasi mga kaistorya, yan po yung naramdaman ko nung nabasa ko po yung balita. Ngayon lang ito mangyayari sa kasaysayan po ng Pilipinas at walang ibang presidente ng bansa natin na nakagawa po nito kung hindi si PBBM lang po. Totoo po, yung sinasabi ko na yan sa inyo, mga kaistorya. Mula po nang magkaroon ng sariling gobyerno ang Pilipinas, sa wakas, mayroong isang leader na nakagawa ng ganito na naipakita sa buong mundo. Ito po mga kaistorya ay pagpapakita ng tapang, paninindigan at resistance sa isang bully na higanting bansa. Opo mga kaistorya. Yan ang pag-uusapan natin. Pakishare po at pakilike para malaman ng ating mga kababayan. Ipapakita ko po sa inyo mga kaistorya. Yun pong mga references na tinutukoy natin. Huwag na nating bitinin pa. Yan po yan oh. Wow! Ayaw na naman ng mga modern makapili ito. At sigurado mga kaistorya, ayaw ito ng China. Umangal na nga ang China dito. Pero wala po silang magagawa kasi mga kaistorya, batas na po ito. Pirmado na po ito ni PBBM. Marcos orders use of Philippine names for South China Sea's features. Yung mga features dyan, yung mga isla, mga kaistorya, yung mga case dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Kalayaan Island Groups, papangalanan na lahat gamit po ang mga salitang Pilipino. Walang ibang nakagawa niyan mga kaistorya. Yan yung hindi kayang gawin at hindi nagawa ng mga nakaraang presidente ng Pilipinas kung bakit isang Marcos Jr. lamang po ang nakagawa niyan. Ang dali lang naman pala eh. Political will lang naman pala eh. Ballpen lang naman pala ang kailangan eh. At tapang, ibig sabihin yung mga nakaraang presidente, walang political will o kulang ng political will sa West Philippine Sea. Ayaw paganahin yung kanila pong ballpen para pumirma sa isang batas na kagaya po nito. At kung hindi man kulang, walang tapang mga kaistorya. Para tapatan ang China dyan po sa West Philippine Sea. March 31, 2026, ang balita po na ito, palakpakan nyo naman si PBBM mga kaistorya. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the adoption of Philippine names for 131 maritime features in the Spratly Islands. Dami nun. Akala ko mga humigit kumulang 10 lang pero nagulat ako sa balita 131 ba naman mga kaistorya? Ganyan pala karami yung nakapaloob dyan sa West Philippine Sea. Pagkatapos sasabihin ibigay na lang sa China. Ano yun? Diba? A move aimed at reinforcing governance and strengthening the country's sovereignty claims in the South China Sea. Ano ba yung batas na yon? Under Executive Order number 111 signed on March 26, the Philippines will adopt a standardized set of local names for maritime features located in Kalayaan, Palawan Province following recommendations from the National Maritime Council. Pagkatapos sasabihin nitong mga pro-China, meron din diyang mga politiko na mga maka-China na pag nababatikos na sila ay mga pro-China, ayaw silang tatawagin pro-China, ayaw nila eh. Tumatanggi pa, nagpapaliwanag pa. Ikaw muna batikos, ayun na, nagpaliwanag. Pero sa palagay ba nila, mababawi pa nila yung tingin sa kanila ng sambayan ng Pilipino na sila ay maka-China? Diba mga kaistorya?
Iba daw po ang exclusive economic zone sa teritoryo. Para bagang sinasabi nila na sa loob ng exclusive economic zone natin, wala tayong teritoryo. Iyon nga eh. Hindi lang basta exclusive economic zone ang pinag-uusapan natin pag binabanggit ang West Philippine Sea. Kasi literal po na tayo may mga teritoryo dyan. Ang nakalagay nga may batas tayo dyan eh. Province of Palawan, Kalayaan, Group of Islands, Municipality of Kalayaan, batas mismo na ginawa ng Marcos Sr. At ngayon, binubuhay, pinatitibay po ng isang Marcos Jr. na presidente. Bakit kaya itong mga maka-China na politiko, hindi nila pinapaliwanag yung gaya ng pinapaliwanag ni Juan Historiador para naliliwanagan ng taong bayan? Bakit hindi nila sinasabi na may batas palang ganun sa Pilipinas existido? Ha? Panahon pa ng Marcos Sr. Bakit hindi nila sinasabi? Diba? Mapapatanong ka at magtataka ka, mga kaistorya, sa kanila. Ano yun? Anong purpose nila? Diba? Ituloy natin. Ito pa. Ito mismo ay Presidential Communication Office. Ano? Ito mo mismo, mga kaistorya, impormasyon na galing mismo sa Malacanang. PBBM orders adoption of local names for 131 Kalayaan Island features in Palawan, WPS, March 31, 2026. Ayan po yung executive order. Mamaya pupuntahan natin yung official gazette. More than 100 Kalayaan Island group features will have Philippine names following President Ferdinand Marcos Jr.'s issuance of Executive Order number 111, which strengthens administration and governance as well as sovereignty. Nasa batas natin yan, yung sovereignty na yan, nasa constitution natin yan in Palawan and the West Philippine Sea. Sabi mga kaistorya doon po sa Code of Conduct for Public Officials, kasama yung mga elected official, dapat i-uphold nila yung sovereignty. Kapag pumapabor sila sa China, mga kaistorya, ina-uphold ba nila ang sovereignty ng Pilipinas? Isa na naman butas sa kanila yun. Ano? Ang ginawan ko ng dedicated content President Marcos issued the EO last March 26 in line with existing maritime laws and policies. Under EO number 57, the National Maritime Council recommended the adoption of the standard set of Philippine names for 131 features of the KIG located in Kalayaan, Palawan, in the WPS. NMC stated that it is imperative to adopt a standard set of Philippine names at kung pwede po, bigyan niyo na rin po ng direktiba ng batas na nag-uuto sa Department of Education na yan ay ituro din po sa mga bata sa paaralan, sa elementary at sa high school. Ilagay po sa libro. Kasi ang China, alam niyo yung mga maritime features dyan sa South China Sea, isinama pa nila ang nasa West Philippine Sea, pinangalanan nila ng Chinese names. At yun umano'y itinuturo nila sa mga mag-aaral nila. Bakit hindi natin gawin? Tapatan din po natin. May simula na, ayan ako. At may kumikilos na ngayon sa gobyerno. Para po ang tungkol sa West Philippine Sea, ituro sa paaralan, sa mga kabataan. Ngayon lang nangyari ulit yan sa panahon ni PBBM. Tayo natutuwa, kung ikaw ay talagang puso at dugong Pilipino, matutuwa ka. Pero pag ikaw ay traidor na Pilipino, paglahi ka nung may mga nakabayong sa ulo, may inis ka sa balitang ito. Di ba, mga kaistorya? For maritime features in the KIG ensure efficient administration and governance of the area and to exercise the country's sovereignty in the WPS. Inulit na naman yung sovereignty. Ito pa, isa pang batas na Marcos lamang ang may lakas ng loob at tapang na gumawa ng ganitong batas. Actually, may batas na rin ganito, mga kaistorya. Panahon po ng Marcos Sr., may mga coordinates din po, mga kaistorya. At ngayon, sinariwa at pinatibay pa ng isang Marcos Jr. Marcos at Marcos nga lang Republic Act number 12064 or the Philippine Maritime Zones Act. Kay PBBM lang of the Philippines on the western side of the Philippines archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc or the Scarborough Shoal, and the maritime features of the KIG shall be collectively called the West Philippine Sea. Nagawa ba yan ni Digong? Hindi.
The EO also directed the National Mapping and Resource Information Authority to produce and publish the updated charts and maps that reflect the names set forth in the issuance. It likewise directed all national government agencies, instrumentalities, including government-owned or controlled corporations and government financial institutions to use the name set forth in the EO in all officials' communications, messages, and documents. Kita ninyo. Pati na po mga kaistorya sa mode of communications, sa mga pagpapadala ng mga mensahe at sa mga dokumento ng gobyerno. Included, isasama yun. Diba? Matatatak yan sa isipan ng taong bayan, mga kaistorya. Moreover, the Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, and all state universities and colleges are to use the standard names and educational and training institutions. Wow! Hanggang kolehiyo nga, ituturo pa. Particularly in conducting research, publishing textbook, isusulat pa sa mga libro, and preparing educational or institutional materials. Talaga namang mapapapalakpak kay PBBM mo. Salamat po, mahal na presidente. Mabuhay po kayo. Ay, salamat naman. Nagkaroon tayo ng presidente sa wakas na may tapang at political will na gawin ito sa dinami-dami ng nagdaang presidente ng Pilipinas. Marcos at Marcos lang po talaga. Mga kaistorya, ang may guts na gawin po yan. Ito, yung sa kwan po, Official Gazette. Legit yan, mga kaistorya. Alam nyo kasi, ang isang batas, bago magkaroon po ng visa yan, 1 month, kailangan maipublish muna yan. Mga kaistorya, sa Official Gazette. Kung hindi ako nagkakamali, after 1 month na maipublish po yan sa Official Gazette, ay saka yan magkakaroon ng visa. Okay, basahin natin. Executive Order number 111, Series of 2026, and by the President of the Philippines. Ito yung contents Palakihin ko nga, naka-enclose. Isang PDF ito, mga kaistorya. Executive Order number 111, adopting the standard set of Philippine names for the 131 features of the Calayan Island Group located in the municipality of Calayan, province of Palawan, in the West Philippine Sea. May mababanggit dito, hindi ko nababasahin ito mga kaistoryahan na isa-isa. Itong sa Section 2. Whereas, Section 2, Article 7 of the Constitution provides that the state shall protect the nation's marine wealth in each archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone. Article 7. Article 12. To protect or shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. 2 bagay at 2 punto pa. Itong Executive Order number 111 ni PBBM, una, ito po mga kaistorya, ay nakasang-ayon sa international law. Pangalawa, sinususugan po nito ang konstitusyon ng Pilipinas. Doon ako pupunto na mabuti sa sinususugan nito ang konstitusyon ng Pilipinas. Yung binasa ko mga kaistorya na Section 2 na whereas dito, uulitin ko Whereas Section 2, Article 12 of the Constitution provides that the state shall protect the nation's marine wealth in each archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizen. Sa parte na ito, mayroon din akong gustong puntuhan, dalawa na obligasyon ng presidente ng Pilipinas at obligasyon ng gobyerno. Ano po, mga kaistorya, na hindi ginawa ng nakaraang administrasyon. Tinalikuran nila. Ang totoo, yung ginawa ng nakaraang administrasyon, isa na po yung enough, mga kaistorya, na ground for impeachment. Wala nga lang naglakas loob noon, mga kaistorya.
Pero alam ng mga abogado na totoo at tama ang sinasabi ko, lalo na nung nakaraang panahon ng administrasyon, mga kaistorya, existido kahit sa mainstream at social media ang mga ebidensya na mismong ang dating Presidente Duterte inamin niya noon yung ebidensya na yun. Ipapaliwanag ko mamaya. Pupuntahan muna natin, mga kaistorya, itong parte na ito ng konstitusyon na sinasabi natin, pagkatapos ipapaliwanag ko sa inyo. Tayo po, mga kaistorya, ay nasa Article 12, National Economy and Patrimony of the 1987 Constitution. Pupuntahan natin yun pong Section 2, Paragraph 2. Ito po yan, mga kaistorya. Puntahan natin first paragraph, tayo po ay nasa Section 2, first paragraph. Puntahan natin yung second paragraph. Ayan po yan. Babasahin ko. The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Dalawang bagay. Alin ba yung binanggit ko na yun kanina? Shall protect. Sino ang magpoprotekta? Ang Estado. Pag binanggit mong Estado, yan yung gobyerno. Pag binanggit mong gobyerno, ang magbibigay ng proteksyon sa mga yan, Presidente ng Pilipinas, political will, kapangyarihan ng Presidente ng Pilipinas. At pangalawa, siguraduhin ng Presidente ng Pilipinas sa loob ng Estado ng bansa natin na ireserba ang lahat ng binabanggit dito exclusively. Mga Pilipino lamang po ang dapat makinabang. Dalawang parte ng paragraph na ito ng Section 2 ang tinalikuran ng nakaraang administrasyon, mga kaistorya. Pero ngayon, pinaninindigan po ni PBBM. Tinutupad niya ang tungkulin, ang mandato po niya bilang Presidente ng Pilipinas. Bakit ko sinabi kaninang tinalikuran niya ng nakaraang administrasyon? Kasi mismo si dating Presidente Duterte, totoo ito. Hindi po ako nag-iimbento. Hanggang ngayon, available po ang mga footages, ang mga video, nasa social media pa at nasa mainstream. Na kaya raw tayo pinayagang mangisda sa West Philippine Sea ng China kasi po nung nag-usap sila ni Xi Jinping, ang naging kasunduan nila, nagpaalam daw po ang dating Presidente kay Xi Jinping na payagan tayong mangisda sa West Philippine Sea. Ang naging kasunduan, payag si Xi Jinping, pero ang mga Chinese mangingisda din sa West Philippine Sea at nangyari nga yun. Nangisda rin ang mga Chinese sa West Philippine Sea. May basbas ng dating Presidente natin. Labag o hindi labag sa konstitusyon? Labag na labag, ang linaw-linaw. Ang sabi, ang Estado, ibig sabihin, tumutukoy sa Presidente ng Pilipinas, dapat protektahan niya ang mga likas na yamang dagat ng Pilipinas. Kasama po doon ang binabanggit na yung kanyang archipelagic waters, territorial sea, at yung kanyang exclusive economic zone, at ito, mga kaistorya, tiyakin niya, ng Presidente ng Pilipinas na mga Pilipino lamang ang makikinabang dyan. Bakit pinayagan niya ang mga Chinese na mangisda dyan? Pinayagan pang mag-conduct ng marine research prior for exploration and exploitation of natural oil and gas in the West Philippine Sea. Hindi lang sa West Philippine Sea ginawa yan. Pinayagan pa hanggang sa Philippine Sea. Sa Pasipiko na, totoo yan. Yan si Harry Roque, aminado na interview yan noon na hanggang dyan sa Philippine Sea, pinayagan nga ng dating administrasyon. Ano na tayo? Mga kapwa ko Pilipino, gising! Katotohanan to sinasabi ko sa inyo. Hindi pa ako nag-iimbento dito. Ay nako, si PBBM lang talaga. Marcos at Marcos lang talaga po ang totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa Pilipinas. Yung iba, nako,
purely politika na siguro sa palagay ko. Ay nako, kaya nga sabi ko kanina, mapapatayo ka at mapapapalakpak ka kay PBBM. O ngayon, nauunawaan na po ninyo yung sinasabi ko. Ang China umangal dyan sa ginawa ni PBBM, pero may magagawa ba sila? Wala na, batas na pirmahan ni PBBM. Sususugan na ito at tutuparin na ito ng mga security agencies, mga kaistorya ng gobyerno natin. Kabilang dyan yung security agencies, kabilang dyan ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy. Susundin lang kasi batas na. Ibig sabihin mga kaistorya, may mandato na sila. Ibig sabihin mga kaistorya, may utos na sa kanila mula sa gobyerno, batas na. Susundin na nila yun. Obligado na silang gawin yun. Pagkagalingan ng presidente natin, mga kaistorya, ito yung angal ng China. Ito CCTV. Yung CCTV, mga kaistorya, yan po ay government, parang state-run media po yan ng China. Ang katumbas niyan dito sa Pilipinas, ayun pong RTVM. Ang sabi dito, China strongly opposes Philippines' illegal renaming of China's Nansha Kundao. Illegal renaming? Really? Really? Kayo nga yung illegal sa international law. Napakawalang hiya talaga ng China at napakakapal ng mukha at napakasinungaling. Member yan ng United Nations. Pero yung batas ng United Nations, hindi nila sinusunod. Isipin ninyo, official member ka tapos ikaw mismo lumalabag. Kapal muks lang. China firmly opposes any actions by the Philippines that undermine China's sovereignty. Talaga tayong yung nag-undermine, tayo pa. Binaliktad na, Talagang may talagang lantarang pagkasinungaling, mukha rights and interests and will take necessary measures to resolutely safeguard its territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said on Wednesday. Mao made the remarks at a regular press briefing in response to the Philippines' illegal renaming of China's Nansha Kundao. Sabi ni Secretary Gibo Teodoro, walang pakialam ang China, walang karapatang makialam ang China at walang kapangyarihang ang China na utusan ang Pilipinas kung anong gustong gawin natin sa bansa natin. Totoo naman, di ba? China has indisputable sovereignty. Talaga undisputable talaga Sumasakit ang bato ko sa China undisputable daw po, mga kaistorya. Napapata. Ewan ko sa inyo, alam nyo na mga labag na labag sa international law, yung pinagsasasabi nyo. Mga kaistorya, di ba? She said that the Philippines has illegally, tayo na talagang illegal, delineated the so-called Kalayaan Island Group beyond its own territorial scope. And as I Mariusi po, mahigit 1,000 kilometro ang layo nyo na sa West Philippines, tapos kami pa na. Ay, nako, kakabuisit kayo. China, sa totoo lang, nakakabuisit kayo. Yung kasinungalingan nyo, grabe, sagad hanggang buto. Ewan sa inyo. Yan po mga kaistorya ang magandang balita na maihahatid ko sa inyo ngayon. Pakishare naman po at pakilike. Mga kaistorya, pasalamat kayo. May isang Bongbong Marcos Jr. na naging presidente ng Pilipinas. Otherwise, kung wala, paano? Diba? Diba, mga kaistorya? Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa napakasulit ninyong suporta sa inyong lingkod. At nagpapasalamat tayo higit kanino man, siyempre sa atin pong Panginoon. Sa susunod po ulit, muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansanga Pilipinas.